Ano, dito tayo, yan. Dito tayo kay malas at sakit. Bongo is recognized. Thank you, Mr. President. I join Senator Ping Lacson in condemning Oh, irregularities in the alam mo, Alfredo, huwag kang tatanga-tanga. Ha, Alfredo? allocation and implementation of flood control projects. Mr. President, as manifested yesterday in the Blue Ribbon hearing, hindi ko katanggap-tanggap Oh! habang tumataas ang budget para sa flood control, Oh! pataas ang pagbaha. Sabi ko nga kahapon, Oh! bakit hindi nyo lang po ilaan ang budget para sa health katulad sa pag-upgrade ng mga ospital ng Oh! PDS na madalas rin pong binabaha. Oh! Malas at sakit. Kita natin sa video kahapon o sa picture na binabaha. Dapat doon na lang po paglaanan ng pondo at sa DPWH na meron po silang 880 billion kumpara po sa health budget. Oh! More than one-third lang po ang pondo ng health kumpara sa DPWH. Oh, Bakit ang galing mo naman. Ang galing mo naman. Parang binabasa mo lang. hindi na lang po ilaan ang pondo para sa ating mga healthcare workers? Oh. Marami pa pong hindi nababayaran ang health emergency allowances. Ano Oy. ba mas importante sa inyo? Serbisyo na pinaghirapan, services rendered, Oh. o mga proyektong ginagawang gatasan. Natanong ko nga to kanina sa health hearing sa mga unprogrammed appropriations. Baka pwede Oh, ano. Baka pwedeng palayaan si Digong? nyo naman pong unahin na lang. Pondohan itong mga iya na obligasyon po ng ating gobyerno. In light of recent events, President Marcos Jr. has launched an investigation on the implementation of flood control projects in the past years. Sa may report ng Pangulo, malinaw na may anomalya dito. Oo, kasama ka eh. Kasama ka sa anomalya eh, yung pamilya mo. Bongo, kahit anong gawin mong linis, hindi na maaalis sa mukha mo yung mga tae, pati sa pamilya mo. Tigas ng mukha mo. Now na may systematic na ang modus dito mula sa pag-identify ng mga proyekto. Systematic talaga. Siyempre, si Digong nga eh. Binigay lahat sa pamilya mo yung project eh. Bawal yan eh. Mamaya malalaman mo. Pagpondo ng mga ito at pag-implementa ng mga proyekto. Mr. President, sa totoo lang po, noon pa lang, 2023, August 9, Oh. hinihingi na natin sa DPWH ang kanilang accomplishment report, master plan at strategic prioritization sa kanilang mga flood control projects. During the hearing, tinanong ko mismo kay Secretary Bonoan na bakit may mga flood control na pinaglagyan ng proyekto na wala namang tao. Walang namang tao flood eh. control Parang sa Tolomo River, no? Walang tao eh, Bongo eh. Parang dito oh, sa Tolomo River. Pakita ko sa'yo ah. Walang tao eh, no? Parang dito oh, Tolomo River. Eh, no? Walang tao, no? Puro Coco Lumber. Eh, no? Eh, no? Ito, Bongo. Oh. Ayun, Bongo. Ayun, Bongo. Yung Tolomo River. Oh, walang tao eh, no? Ayun, yung Tolomo River, oh. Walang tao, Bongo, no? Project ng pamilya mo yan, eh. Ayun, oh, Coco Lumber, oh. Ayun, Bongo, oh. Ayun, oh. Hindi pa matapos-tapos, Bongo, oh. Project ng pamilya mo yan, eh, no? Walang tao, eh, no? Hello. Oh. Grabe, oh. Project ng pamilya mo yan, Bongo. Ayan, oh. Oh. Kailan tapos yan? Pagtapos si BBM? Ayan, Bongo, oh. Tolomo River, oh. Asa na yan, Bongo? Oh. Ayan, oh. Tignan mo, di pa rin matapos-tapos, oh. Ayun oh, si LTG oh. Daddy mo yan, tsaka si half brother eh. Oh. Ayun, Bongo. Oh. Di ba? Isa pa lang to, Bongo. Sa maraming proyekto ng pamilya mo. pinoprotektahang tao, wala namang kinokontrol na baha. Pero doon po nakalagay sa mga liblib na lugar. Kaya nga, Bongo eh. Di ba? Yung Davao, oh, lunod na lunod. Walang bagyo, pero dami ba? Di ba? Was August of 2023. Mr. President, allow me also to take this opportunity to clarify and answer malicious reports, no? Kasi ako po, wala pa ako sa mundong ito. Yung aking pamilya may negosyo na po. Bongo, alam namin yon.
And the insinuation that I was personally involved and had benefited in some projects, Mr. President, these are old, recycled, and malicious accusations. Ang tanga mo talaga. Senador ba to? Tanga ba to? Kahit sperm cells ka pa. Ha? Bongo, makinig ka. Kahit sperm cells ka pa ng senador, nagtatrabaho ka sa senado, nakalagay ka sa bote na sperm cells, bawal! Alam mo ba yon? Ha? Wala naman kayong problema eh. Kahit kapanahunan pa ni Magellan, kontraktor na yung tatay mo. Wala kaming problema doon. Ang problema, nakikikontra kayo sa gobyerno. Ha? Yun ang problema, Bongo. Nakikikontra kayo sa gobyerno kahit sperm cells ka pa lang na nakalagay sa botelya. Wala problema sa mga pribado, sa mga iba't ibang korporasyon. Pero pagdating sa proyekto ng gobyerno, no, conflict of interest. Tanga pala to, no? Ang tanga neto ni Bongo eh. Nakikita na nga kayo sa website ng Pangulo. Sasabihin mo, tatay mo lang yon. Bawal nga yon. Lalo ikaw, senador, yung congressman nga, bawal eh. 2018 pa po ito. Nabalik na naman ng 2021 habang papunta po sa eleksyon. Ulitin ko po, for the record, wala po ako sa mundong ito. Meron na pong negosyo ang aking pamilya. Huwag tanga-tanga talaga to. Nilaglag mo pa yung pamilya mo. Matagal na nga kayong kontratista. Pero wag kayong sasapi sa proyekto ng gobyerno. Ang hirap ba intindihin yung Bongo? Pwede kayo sa mga private. Pero pag sa gobyerno, X. Dahil senador ka. Engot. Ni minsan po ni Piso, hindi nakinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. In fact, hindi po nakakalapit ang aking mga kamag-anak kahit nasa Malacanang kami. Ang bobo mo, hindi nga ganun yung nakalagay sa konstitusyon. Kapag may gobyerno sa pamilya nyo, bawal ka na kagad. Mamaya malalaman mo. Hindi po sila nakakalapit. At isang naging kondisyon ko noon, mayor pa po si former President, former Mayor Duterte, na kung lalapit po ang aking kamag-anak, ay ako po ang magre-resign sa kanya. Eh mag-resign ka na. Mag-resign ka na nga, hayop ka. Kahit sperm cells ka pa sa bote. Tandaan mo. Pakinggan mo to. Nalaman na ang asawa ng isang COA commissioner ay isang kontratista na nakasungkit ng mga proyekto sa gobyerno. Isang appointed ni Digong. Ito po appointed ni Digong na naman to. Basta appointed po ni Digong, salbahe. Isang COA commissioner po ang kontratista. Napakalaking bawal po yan. Ito COA commissioner, contractor wife gets nearly 200 million in DPWH flood control projects. Isa pong COA commissioner, contractor ang asawa. Paano na yan kung chechekin mo yung ginawa ng asawa mong lalaki? Oy, naku po. Puro buhangin yung nilagay nyo. Baby sweetheart. Ba't puro buhangin yan? Okay lang yan, sweetheart. Bebembangin na lang kita. Patayin mo si BBM? No joke. Diba? Gaganunin lang yan. Sweetheart, baka bumagsak. Isa lang yan. Bembangan na lang. Diba? Bembangan na lang, sweetheart. Okay na yan. Palusin mo na. Sino ba makikinabang? Siyempre, ang mga anak mo.
Kawawa mga anak mo, sweetheart. Diba? Kawawa mga anak mo, walang makakain. Ipasa mo na yan. Kowa ka, kowa commissioner, sweetheart. Bembang kapalit. Eto si COA Commissioner Mario Lipana na ang asawa ay nakakuha ng 200 million flood control project sa DPWH ay appointee ni Rodrigo Duterte noong January 17, 2022. Away mo na, pe. Kita nyo po kawalang yaan? Appointee ni Digong. Yung ganyan. Tapos kontratista. Paano mo chechekin ngayon yan? Conflict of interest, sobra-sobra, grabing-grabe. Pero mo kontratista yung asawa mo, ikaw COA commissioner? Kaya pala, nagkabansakan yung tulay. Ano ba sabi sa konstitusyon? Pakinggan nyo. Kabilang na dito ang 2 flood control project sa Bulacan na nagkakahalaga ng halos 200 million pesos. Base sa mga dokumento mula sa DPWH at sa datos mula sa Sumbong sa Pangulo website, ang Olympus Mining and Builders Group Olympus Mining! Shoutout Olympus Mining! Shoutout appointee ni Digong! Shoutout! 2 flood control structures sa San Miguel River na napondohan noong 2023. Bahagi ito ng mga proyektong muling iimbestigahan ng COA matapos maglunsad ang ahensya ng fraud audit sa bisa ng isang memorandum na inilabas noong August 12. Ang problema, lumalabas sa mga dokumento ng gobyerno na ang asawa ni COA Commissioner Mario Lipana na si Marilu Laurio Lipana ang presidente at general manager ng Olympus. Kita mo? Yung babae ang general manager ng Olympus. Yung lalaki yung COA. So pag sinabi ng babae, babe, okay na ba yan? Babe, medyo baka bumagsak yan, babe. Ayos na yan, babe. Babe, mangin na lang kita. Ligo na ako. Patayin mo si BBM. No joke. Kita nyo katarantaduhan ni Digong? Oh? Anong klase yan? Kita yung katarantaduhan ni Digong? Well, definitely, we have to look into that kasi it's really a conflict of interest, di ba? Isa sa kanila is in the government, tapos sa commission and audit pa, tapos siya contractor. Paano kung substandard? Paano kung ikang ghost? Paano mo imbestigahan ni asawa mo yun? Kung hindi niya nagawa, o iimbestigahan. Erwin, ang gagawin daw, bebembangin na lang, okay na. Bembang kapalit na lang daw. Diba? Bebembangin na lang daw. Kahit substandard, bembangin na lang, babe. Kasi na asawa niya. Sa ilalim ng 1987 Eto, pakinggan mo, Bongo. Tsaka ikaw, COA Commissioner. Pakinggan mo to. Pakinggan nyo. Eto nakalagay sa konstitusyon. No member of a constitutional commission shall during his tenure hold any other office or employment. Neither shall he engage in practice of any profession or in the active management or control of any business which in any way be affected by the function of his office. Makinig ka, Bongo! Tatanga-tanga ka pa naman. Indirectly or directly in any contract with or in any franchise or privilege granted by the government, Bongo. Huwag kang engot. Any of subdivisions, agency, or instrumentalities including government-owned or controlled corporation
or their subsidiaries. Makinig ka, Bongo, malas at sakit. Constitution, pinagbabawalan ang lahat ng miyembro ng isang constitutional commission na makinabang, direkta man o hindi, mula sa kahit anong kontrata o prangkisa mula sa gobyerno. Eto pa. Sa ilalim naman ng Republic Act No. 6730, Eto, pakinggan mo to, Bongo. Section 7, Prohibited Act and Transaction. In addition to acts and commission of public official and employees now prescribed in the Constitution and existing law, the following shall constitute prohibited acts and transactions of any public official and employee are hereby declared to be unlawful. Financial and material interest. Public official and employee shall not directly or indirectly have any financial or material interest in any transaction requiring the approval of their office. Bongo, kahit directly ka, indirectly, bawal yan. Senador ka pa naman, malas at sakit. Kahit sabihin mong sperm cells ka pa lang, ngayon nasa bote ka, bawal dahil senador ka. Kahit sperm cells ka pa lang ng tatay mo, tapos senador ka, pinanganak kang hayop ka, bawal yon. Wala kang puso, hayop ka! At sa inyong mag-asawa na COA commissioner at kontratista, ang tigas naman ang mukha nyo. Ayan ba yung tinuro sa inyo ni Digong? 13 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, ang lahat ng kawani ng pamahalaan ay hindi dapat magkaroon ng financial o material interest sa kahit anong transaksyon na sumasailalim sa kanilang pag-aproba. Bukod sa mga flood control project, nakakuha rin ng iba pang kontrata sa gobyerno ang asawa ni Commissioner Lipana. Para kay dating COA Commissioner Heidi Mendoza, maliwanag na may conflict of interest ang milyong-milyong halaga ng mga kontrata. Kung COA ka, tapos ikaw yung contractor, syempre, pagharap ng auditor, mahihiya yan eh. Chances are, hindi siya magsasalita. So please lang naman, Diyos ko. Igalang naman natin yung institusyon. House of Representatives. Dagdag ng political analyst na si Arjan Aguirre, isa itong red flag kahit na hindi bahagi ng kumpanyang nangongontrata ang mismong opisyal ng COA. Hindi na red flag to, black flag na yan. I-black na yung mga yan. Hindi na po red flag to. Black flag. Anong black flag, Nyolo? I-black na yan dito sa Pilipinas. Unahin si Bongo, si Joel Villanueva, si Mark Villar. I-black flag na yan, black flag. Makakita, no? COA commissioner, no? Babae. Babe, tapos na yung project namin. Talaga, babe? Oo, tignan mo. Babe, puro buhangin, Okay lang ba yan? Babe, semento, tas buhangin lang nilagay ko. Okay lang ba yan? Naku, babe, okay na okay yan. Ligo ka na, bembangan na. Patayin mo si BBM. No joke. Ang COA kasi, isa siya sa constitutional commission na kung saan ang trabaho niya talaga ay siguraduhin na ang mga gastos ng taxpayers' money ay no-audit na maayos or na-account na maayos. Ang issue dyan is hanggang saan mo kayang protektahan ang interest ng pamilya mo at yung interest ng bayan. Diba?
Yun ang sabihin mo, Bongo, yung interes ng pamilya mo, nandyan. Nakikinabang sila sa gobyerno, bawal yon. Ilang ulit sinubukan ng ABS-CBN News na kunin ang pahayag ni Lipana at ng COA, ngunit hindi pa sila nagbibigay ng opisyal na Ang pahayag. galing, no? Nakalagay pa doon, no? COA commissioner, tapos nandun pa yung asawa niyang kontratista, oh. Ang galing.